Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kung hindi ikaw, hindi maidarangal at hindi magiging banal. Ang sino man sa iyo'y napapawalay, dagdagan mo ang iyong kagandahan loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Napakahirap ng katayuan ko. Bakit pa ba ako sinilang sa sang maliwanag? Lagi akong may kaaway at katalo sa lupain. Hindi ako nagpautang at hindi rin naman ako nangutang. Gayunman, nilalait ako ng lahat. Nagsalita ka sa akin at pinakinggan kitang mabuti. Ang mga salita mo'y aking kagalakan. Ako'y sa iyo, Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi ko sinayang ang panahon sa pagpapasasa sa buhay, kasama ng ibang mga tao, ni hindi ako nakigalak sa kanila. Mana pa, nanatili akong nag-iisa sapagkat may ipinagagawa ka sa akin. Kaya nga, nagpupuyo sa galit ang kalooban ko. Bakit hindi na natapos ang aking paghihirap? Bakit hindi na gumaling ang mga sugat ko? Talaga bang wala ng lunas ito? Wala ba akong tatanggapin kundi kabiguan? Gaya ng isang batis na natutuyo sa tag-araw. Ganito ang itinugon ng Panginoon. Kung manunumbalik ka, tatanggapin kitang muli, at ikay muli kong gagawing alipin. Kung magsasalita ka ng bagay na may kabuluhan at iiwasang sambitin ang anumang kasumpa-sumpa, gagawin uli kitang propeta. Babaling na muli sa iyo ang mga tao, subalit huwag kang paroroon sa kanila. Sa harapan ng mga taong ito ay gagawin kitang isang matibay na pader na tanso. Makikipaglaban sila sa iyo, ngunit hindi ka nila matatalo. Sa iyo ako upang ikay pangalagaan at ingatan. Ililigtas kita sa kamay ng masasama at iingatan laban sa mararahas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. Ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. Sa aking kaaway, iligtas mo ako, Panginoong Diyos. Ingatan mo ako pag sila'y lumusob. Sa masamang tao, ako ay iligtas at sa pumapatay, agawin mo ko at ipagsanggalang. Ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. Sila'y nag-aabang pagmasdan mo yaong taong mababagsik. Nagtipot ang layon, ako ay iligpit. Ang dahilan nito di dahil sa ako'y may pagkakamali o may pagkukulang na ako ang sanhi. O Diyos, masdan sila at nagdudumali.
Ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. Ikaw, Panginoon, ang aking malakas na tagapagsanggalang. Ikaw ang muog ko at aking kublihan. Ako'y minamahal, mahal ako ng Diyos, ako'y lalapitan, upang ipamalas ang kanyang paglupig sa mga kaaway. Ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. Ngunit aawit ako, pagkat ang taglay mo'y pambihirang lakas. Sa tuwing umaga, ang awitin ko'y pag-ibig mong wagas. Ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. Pupurihin kita, tagapagtanggol ko at aking kublihan, Diyos kong mapagmahal. Ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. Sumainyo ang Panginoon. At Sumainyo sumainyo. rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri Papuri sa sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Naghukay ito ang isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya ay humayo at pinagbili ang lahat ng ari-arian at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makita ng isang perlas na napakahalaga, siya ay humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian at binili iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Kasama na akong pagbati sa mga nanonood sa kanilang mga tahanan at nakikinig sa kanilang mga kapilya. Saan man po kayo naroroon, mga mahal natin sa buhay nasa ibang bansa, patuloy po kayong ingat at gabayan ng ating Panginoon. Sa mga nagdiriwang ho ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito, happy birthday po. Sa mga may wedding anniversary, congratulations po. Sa unang pagbasa sa aklat ho ni Jeremias, ito ang tinatawag na Confessions of Jeremiah. Ano ho yung kanyang confession? Ang sabi niya ay, mabuti pang hindi na ako pinanganak. Mabuti pang ako hindi na isinilang. Bat-bat ng pasakit ang aking dinanas at dinadanas. Hindi naman ako nangutang. Hindi naman ako nagpautang. Bakit marami pa rin galit sa akin? Yan yung pagkikipag-usap niya sa Diyos sapagkat siya ay pinili ng Diyos bilang isang maging propeta. At siguro, dahil sa frustrations niya na hindi magagandang nangyayari sa kanyang buhay, gano'n na lamang yung kanyang pagkadismaya. Kaya't ito'y kanyang naibulalas sa Diyos. Ito'y isang bahagi pa lamang ng confession niya. Siguro tayo ganyan din pag tayo nagdadasal sa Diyos. Naglalabas tayo ng mga saloobin. Lord, bakit naman ganito? Ako naman ay naging mabuting tao. Ako naman ay mapagbigay.
Ako naman ay tumulong, bakit sa akin panagalit? Ako naman ang nais ko lamang na may sabihin sa kanyang katotohanan at siya ay mali, bakit siya sa akin nagalit? At padami na rin ng padami ang aking kaaway. At padami na rin ng padami ang mga nagagalit sa akin. Ano ho ang tugon ng Diyos kay Propeta Jeremias? I am with you. At yan lang ho ang isasagot sa atin ng Diyos. Hindi masama ho magsabi sa Diyos ng ating mga hinanakit, ng ating sama ng loob, ng ating problema. At tayo nga ho minsan, tayo umiiyak. Para bang suko na ako, Lord? Sa nangyari sa aking buhay, kasakit, ang pamilya, hindi alam kung saan kukuha ng mga gastusin. Parang suko na ako, Lord. At siguro, nabubulalas din natin at nasasabi sa Diyos, ay mabuti pa'y hindi na rin ako ipinanganak. Isa linda lang ho ang sasabihin ng Diyos sa atin. I am with you. Sa atin ng Ebanghelyo, ano ho ang mensahe? Pagpapahalaga sa pinakamahalaga. Yun hong salitang mahalaga ay dalawang bagay. Mahal at ang ikalaway alaga. Kaya pag ikaw ay may minamahal, iyong inaalagaan. Bakit? Sapagkat iyan ay mahalaga. Yan man ay bagay. Yan man ay tao. Yan man ay object. Kapag mahalaga, minamahal, at inaalagaan. Pag may binili ka ng bagong bago, kahit wala namang laman, ay alagang-alaga mo yan. Pag may bago kang cellphone, alagang-alaga mo yan sapagkat mahal mo. Ay how much more sa tao? Kapag yan ay mahal mo, mahalaga yan sa iyo. At dahil mahalaga, iyong inaalagaan. Pagpapahalaga sa pinakamahalaga. At anong pinakamahalaga sa ating Ebanghelyo? Ang kaharian ng Diyos ay katulad ng paghahanap ng isang kayamanan na nakabaon sa lupa. At paghalintulad din sa paghahanap ng perlas ng makakita ng isang perlas ay pinagbili ang lahat, iniwan ang lahat, makuha lamang ito. Ang pinakamahalagang ito ay lahat ay ibibigay. Lahat ay pagbibili sapagkat may bibilhin siyang pinakamahalaga. Kaya para ho sa atin, sa ating pagpapahalaga, alin ba ang pinakamahalaga? Hindi lamang naman ho yung bagay . Sa pagpapahalaga ay pwedeng values. Mahalaga pa ba sa atin ang katapatan? Mahalaga pa ba sa atin ang katotohanan? Mahalaga pa ba sa atin ang pagmamano? Mahalaga pa ba sa atin ang paggamit ng po at opo? Sapagkat ang pagpapahalaga ay yung pinakamahalaga. Kaya para sa atin, yung iba, hindi makaalis ng ibang bansa, hindi makalayo, sapagkat ay pagpapahalaga sa pamilya. Ayaw iwanan. Yung iba naman, umalis ng ibang bansa dahil mahalaga din ang pamilya, kailangang kumayod, handang magsakripisyo. Yun ho bang may kaya ho tayong i-give up para sa isang bagay, para sa isang tao, dahil ito ay mahalaga. Kaya, ang tanong ko ay, ano ho yung mga bagay na pwede nating i-give up para lamang kay Jesus? Marami naman hong mga santo at santa ang gumawa ho niyan.
Saint Francis of Assisi ho, isa na lamang halimbawa. Siya naman ho ay galing sa mayamang pamilya. Ginibap ho niya lahat ng kanilang mga ari-arian, yung namanan niya, ibinigay niya sa mga nangangailangan, sa mga mahihirap. And sabi pa ng kanyang mga magulang, ay paglulustay iyan. Pero may mahalaga kay Saint Francis yung pagtulong. May mahalaga kay Saint Francis yung pagpapahalaga sa mga nangangailangan. At kapag natagpuan na natin ho si Jesus sa ating buhay, ay sigurado ang lahat na maaring mahalaga ay pwede nating iwanan sapagkat natagpuan na ho natin ang pinakamahalaga. Kung gusto nating hanapin si Jesus, kailangan ho tayong may sakripisyo Yan ho, ay pangungunahan ko na ho kayo, si Reb. Ay sa darating ho, August 15, ay siya ho ay oordinahan na dito ho sa ating parokya. Yan naman ho, bago ordinahan, may ginib up na ho yan sa kanyang buhay. Ewan ko kung ilang TV station ang nagkuhan sa kanya para maging artista. Ginib up ho niya yan. Galing mag-basketball, pwedeng pang-PBA. Ginib up ho niya yan. Kami yung mga pare, may mga ginib up din. Dahil sa kagustuhan ng bukasyon na magpare, ay narito. Naglilingkod. Di naman sa pagbubukat ng bangko. Dahil may mga bagay talaga na kailangang isang tabi. Sapagkat mayroon ng pinakamahalaga na kaming natagpuan. Kayo din naman sa inyong buhay. Kahit naman sa inyong mga mag-asawa ay talaga namang gigib up ninyo minsan ng trabaho, magre-resign, para lang saan? Para lang sa love life. Dahil hanggang ngayon, wala pang love life ay gusto. At nung matagpuan ninyo ang inyong mapapangasawa, at kayo mag-asawa na, anong sabi ninyo sa inyong asawa? Ikaw ay isang perlas. Ikaw ay isang tunay na yaman. At ikaw ay isang kayamanan talaga. Dahil ikaw ay isang kayamanan, pwede na kitang ibaon sa lupa. Yung pagpapahalaga ho natin sa bagay man iyan, sa tao man iyan, pagpapahalaga sa pinakamahalaga. At ang pinakamahalaga ho ay wala ng iba kung hindi si Jesus. Pakinggan natin ang paanyanin ng Diyos na humingi tayo sa Kanya ng mga bagay na tunay na mahalaga. Ang ating itutugon, Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Ang Santo Papa at ang mga obispo, naway magabayan at maliwanagan ng karunungan ng Ebanghelyo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Atin nawang gamitin ng mahusay ang mga mahahalagang bagay para sa ating ikabubuti at huwag tayong maging mga alipin ng kasakiman at pagkamakasarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Ang mga naghahanap sa katotohanan, naway higit na lumalim araw-araw ang kanilang pagpapahalaga sa pananampalataya kay Kristo bilang perlas na walang katumbas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Ang mga may sakit at mga nag-aaruga sa kanila, naway mabiyayaan sa kanilang mga pagsasakripisyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Ang mga namatay na sa buhay na ito, naway mamahinga sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin.
Diyos, Ama sa langit, bukal ng lahat ng kabutihan sa buhay, tulungan mo kaming gamitin ng wasto ang iyong mga biyaya at magbunyi kami sa kayamanan ng iyong pagmamahal. Hinihiling po namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Puri-puri ka, Diyos, sa malupit sa liputan. Sa iyong kagandahan, loob natin mo'y alay. Nasa kasta para mag-inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Papuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ni kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayong aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang, ang iyong paglingap ay magtaguy sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin Pasalamatan natin ang ating Panginoon Diyos. marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ng sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamagitan ng anak at kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagilid pagkakandili. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri na walang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ang iyong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay. Pinisalamatan kaniya, pinagati-hati niya. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabuti ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo, para sa lahat. Sige, pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo po namin kami ay magkakasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni Poong San Jose na atin ding patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo at ang lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sama-sama po nating awitin na may kababaang loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama namin. Ama namin, sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para iniiling po namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan, araw-araw ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya. At huwag po ang aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi ng sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis Galing ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga minamahal ko mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, itong Kristong muling nabuhay, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan.
Mapalit po tayong lahat ng mga inanan sa kanyang banal na pigi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita, saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Ay aking mapakailanman. Ako ang Panginoon, ligtas mo at tagatubos. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili ng buhay para sa aming kaligtasan. Ipagala mo pong ito ay magdulot ng pagunlad sa pinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo. Ingatan, gabayan, kahabagan. Kasama na po inyong buong pamilya at mga mahal sa buhay ng ating mapagmahal na Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na mayroong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat Salamat sa sa Diyos. Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat.